Zero crime sa pagbisita ng Miss Universe Philippines sa lalawigan. 50,000 pisong binigay ng lalawigan ng Sultan Kudarat sa bawat kandidata ng Miss Universe Philippines. At 15 mamamahayag sa lalawigan ng Sultan Kudarat sumailalim sa Smart Convergence ng Sukelco. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliner. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 30, taong 2024. Zero crime sa pagbisita ng Miss Universe Philippines sa lalawigan. Narito ang ulat. Sa inilabas na anunsyo ng Police Regional Office 12 na kung saan pinati nito ang Sultan Kudarat Police Provincial Office na kung saan nakapagtala ito ng zero crime sa pagbisita ng 53 kandidata ng Miss Universe Philippines. Matatandaan na bumisita ang mga kandidata dito sa lalawigan ng Sultan Kudarat noong ika-24 hanggang 28 ng Abril taong kasalukuyan. Sa kanilang pagtira sa mga hotel ay makikita ang mga kapulisan at maging sa kanilang mga aktibidad na binisita. Nagpasalamat naman si PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Percival Augustus B. Placer sa mga kapulisan ng Sultan Kudarat sa pamumuno ni Police Colonel Arnold C. Santiago, DRDO, PRO 12, OIC, SKPPO, na nabantayan na mabuti ang mga bayan at lungsod dahil walang naitalang krimen. Matatandaan na umabot sa 400 ng mga kapulisan at force multiplier at mga kasandaluhan ang nagbantay sa panahon na nandito ang mga kandidata. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. 50,000 pisong binigay ng lalawigan ng Sultan Kudarat sa bawat kandidata ng Miss Universe Philippines. Narito ang ulat. Sultan Kudarat, and I hope na, again, pag-alis nyo dito, dala-dala ninyo iba't ibang token at ang mga memories mula sa aming lalawigan. And from me and Congresswoman Rihan Sakaluran and my family, marit lamang po, nais po namin makapagbigay ng isa pang thank you gifts. So nag-decide po kami na bawat kandidata po ibibigyan ng, para mula sa amin ng malit lang, 50,000 pesos. Makakatanggap ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines ng 50,000 piso bawat isa mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ito mismo ang ipinahayag ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali S. Mangudadato na mag-host ang lalawigan ng National Costume Competition. Matatandaan na nakuha nila Alexi Brook ang Miss Iloilo, Jet Hamon ng Southern Tagalog at Tamara Osher ng Tacloban ng Best in National Costume na bawat isa sa kanila nakakuha ng 100,000 piso. Samantala, ibinigay naman ni Miss Universe Miami Mary Joy Yosol sa mga empleyado ang natanggap niya na 50,000 piso. Nagpasalamat naman ang mga kandidata sa ginawa ng gobernador para sa kanila at mga magandang karanasan sa pagbisita sa mga tourist spots. Humanga naman ang mga netizens sa ginawa ng gobernador. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, 15 mamamahayag sa lalawigan ng Sultan Kudarat sumailalim sa Smart Convergence ng Sukelco. Narito ang ulat. Aabot sa 15 mamamahayag mula sa radyo, pahayagan at online broadcasting at information officers ng mga local government units sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang dumalo sa Media Convergence noong ika-25 ng Abril taong kasalukuyan sa Sukelco Boardroom, Barangay Kalandagan, Lungsod ng Tacorong.
Ang mga mamamahayag na dumalo ay kasapi ng SMART o Socelco Media Arm of Rural Electrification towards well-informed MCOs na binuo noong ika-20 ng Oktubre taong 2020. Natutulong sa Socelco bilang tagapagsalita at kabalikat sa mga napapanahon. Mahalaga at totoong kaalaman sa operasyon ng kooperatiba para matulungan ang mga member consumer owners. Ang naturang aktibidad ay isinagawa para magkaroon ng update ang mga kasapi hinggil sa pagpapatupad ng Republic Act No. 11552 na kilalang an act expanding and enhancing the implementation of Lifeline Rate. Ang nalalapit na Annual General Assembly Meeting at Board of Director election kasama ang technical and institutional updates. Pinasalamatan naman ni Marvin Alicante mula sa radyo natin ang pagkakaroon ng SMART dahil sa pamamagitan nito ay napag-alaman ng mga power interruption at sa pagkakaroon ng aktibidad na saya nito. Nagpasalamat naman ang Socelco sa mga dumalo at ang bawat isa ay nakatanggap ng token gaya ng Max FM Tacorong at Coronadal, Radyo Natin Tacorong at Isulan, Talakudong Media Production, Rescuer News Publishing at Local Government Unit ng Lungsod ng Tacorong, Bayan ng Lambayong at Bagong Bayan. Dumalo rin sa aktibidad sina OIC General Manager Engineer Jomar G. Sevillano at Board of Director mula sa Tacorong District Director Welson U. Ferrer. Sa pamamagitan ng aktibidad ay napalakas pa ang Socelco at mga media ang ugnayan na kung saan tumagal na ito ng mahigit 3 taon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.